Mga kabandera, alamin natin ang Autism Spectrum Disorder o autism. Ano ito at paano natin mas mauunawaan ng mga batang may ganitong kondisyon? Ang autism ay isang neurodevelopmental disorder na nakikita sa early childhood stage o sa maagang yugto ng pagkabata ng isang tao. So, yung mga sintomas, karaniwan, makikita o lumalabas between 12 and 24 months old o 1 hanggang 2 taong gulang. Halimbawa nito ay hirap sa pakikipag-usap or hirap sa pakikipag-interact sa ibang tao. Meron ding hirap sa pag-unawa sa social cues. Inilalarawan din ng autism ng repetitive o paulit-ulit na motor behavior, paulit-ulit na mga galaw tulad ng head banging, hand flapping. So yung mga galaw na paulit-ulit pero wala siyang purpose. Meron ding rigidity, rigidity in routine na tinatawag natin, o yung meron silang mga routine na mahirap baguhin kasi kapag nagkaroon ng pagbabago sa mga routine na ito, nagdudulot ito ng matinding distress doon sa tao na merong autism. Maliban sa mga nabanggit na sintomas, may mga early signs din na dapat bantayan ng mga magulang para malaman kung kailangan na bang ipa-check up ang kanilang anak. Delay sa language development. Isa sa early signs yan. And then, yung sinasabi nga natin na hirap sa communication. For example, tinatawag mo yung bata sa pangalan, tapos walang tugon, hindi sumasagot, o kaya hindi tumitingin. Poor eye contact, kaya hindi nasusustain yung eye contact. Mahalaga na tandaan na hindi lahat ng bata na may ganitong sintomas ay meron agad autism. Kaya mahalaga pa rin na masuri ng profesional ang inyong anak para malaman kung meron nga bang autism spectrum disorder ang bata at para malaman kung anong klaseng support at intervention yung kinakailangan. Madalas ang mga may autism ay nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa ilang maling akala o misconceptions. Pero ayon sa ating psychologist, huwag basta maniniwala dyan. Isa na nga dyan ay ang autism daw ay nakakahawa. So, hindi po totoo yan kasi ang autism po ay neurodevelopmental disorder. So, ibig sabihin, highly biological po ito. According to research, ang factors na nakakaapekto sa pagkakaroon ng autism ay kinasasangkutan ng ating genetics, at ng pag-develop ng ating brain. Isa pang maling akala tungkol sa autism ay yung mga sabi-sabi na ito raw ay dahil sa maling pagpapalaki o maling pagdidisiplina ng magulang. Ulitin po natin, neurodevelopmental condition po ang autism. So, hindi po yun totoo. Isa pang misconception o chismis tungkol sa autism ay ang mga merong autism daw ay hindi nakakaramdam ng emosyon at hindi marunong magmahal. Hindi po yan totoo. Nakakaramdam din po sila ng emosyon. Pero dahil po sa kanilang kondisyon, iba po yung paraan ng kanilang pagpapahayag. So, kailangan po ng pangunawa sa mga kapwa natin na merong autism. At hindi po lahat ng may autism ay merong intellectual disability. Iba-iba po ang antas ng intellectual functioning ng mga merong may autism. Yung iba sa kanila, kailangan ng mas maraming suporta para makapamuhay, at yung iba naman po ay kayang mamuhay on their own. Isa pang maling akala tungkol sa autism ay yung mga sabi-sabi na kapag ang bata nagkaedad ay gagaling ang kanilang autism. So, ang kondisyon pong ito ay lifelong. So, ibig sabihin pang habang buhay po ito. Pero, hindi naman po ibig sabihin nun ay hindi na sila pwedeng makapamuhay ng fulfilling at meaningful. Mahalaga, para maging mas inclusive tayo at mas magawa nating safe yung ating spaces psychologically, ay palawakin natin yung ating kaalaman tungkol sa autism at iba pang mental health condition para hindi tayo agad-agad ng huhusga. At sa halip ay makapagbigay tayo ng pangunawa, pasensya at suporta. Kasi napakahalaga na tulong
para sa mga may ganitong kondisyon, yung suporta rin ng social environment. Tandaan mga kabandera, sa pangunawa nagsisimula ang tunay na pagtanggap at sa pagkilala sa pagkakaiba-iba, nagiging mas inclusive ang ating komunidad. Ako si Pauline Del Rosario ng Bandera.